Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my channel guys. So sa previous video natin, pinag-aralan natin yung break statement. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung continue. Okay? So alam nyo na kung ano yung continue, and para ma-refresh kayo, makita ninyo yung mga sinulat natin ng nakaraang video. Open na natin guys yung ating mga code editor. As you can see guys, ito na yung code editor natin at ito yung ating mga notes. So ang topic natin is break and continue statements. So ngayon, nasa continue na tayo. Yung previous video natin yung break. Okay, so focus tayo ngayon sa continue. Ano ibig sabihin pag sinabi natin continue? Ibig sabihin nito guys, sobrang strange pero kailangan natin tanggapin. Meron siyang i-skip na step, okay? Bago siya mag-continue. So, yan yung pinaka-simple definition niya. Now, para ma-demo natin yan at makita na natin kung paano natin yan kinocode, gawa tayo ulit ng program. So, hindi ko na babaguhin. Yung program na gagawin natin is ito. Gagawa tayo ng program na nagbibilang, kagaya nung nakaraan. Sabi ko sa inyo guys, yung mga break and continue statements natin, pwede natin itong gamitin sa kahit aling loop. For loop, while loop, kayong bahala. Pero guys, para mas madali at konti lang yung code, gagamitin ko siya ngayon sa for loop, yung continue. So, paano ba mag-declare ng for loop? Ganyan. Gawa ka lang ng for, tapos yung parenthesis, and then yung kanyang block of codes, or yung curly braces niya. So, ngayon, ganun pa rin guys, dahil ang goal natin is gumawa ng program na nagbibilang ng 1 to 5, the same thing happens. Initialize tayo ng integer variable. Pangalanan natin ng I. Ang unang value niya is 1, kasi 1 to 5. Pagkatapos niyan, end of the statement, tapos yung condition natin. So, kailangan natin ng condition na magbibigay sa atin ng 5 true. So, yung I, hanggat siya ay less than or equal 5, ito yung mangyayari. Ibig sabihin, 5 beses magtutrue yung condition natin. Anong mangyayari? So, gusto natin ni I++, i-increment natin. Kung 1 yung initial value niya, kada loop, madadagdagan ng isa. So, makukuha natin yung 1, 2, 3, 4, 5. Now, paano natin gagamitin yung continue? Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. So kung naalala ninyo yung previous video sa break guys, ganun na ganun din yung gagawin natin sa continue. Every time na magtutrue yung condition natin, gusto ko magra-run to. Sa loob ng curly braces ng for loop, eto yung gusto ko mag-run. Ano yun? If, lalagay ulit ako ng if statement. Kasi syempre, kailangan natin ng continue. Gagamitin natin yung continue. Then kailangan natin maglagay ng condition kung kailan mag-activate yung continue. Di ba? Hindi naman pwede ilagay mo lang yung continue tapos huhulaan niya na kung anong gusto mong gawin doon. Pag naglagay ka ng continue or ng break, kailangan mo rin i-declare ano ba yung condition kung kailan to i-activate. Kaya meron tayong if statement. So maglalagay ako ng if dito sa loob ng for loops. At syempre, may sariling condition yan at may sarili yung curly braces. Block of codes na iraran niya. Ngayon, ang condition na gusto ko ganito. Kapag kayong I na variable, okay? Kapag kayong I is naging equivalent na sa 3, ito yung gusto ko mangyari. Tayo sa curly braces ng if statement. Gusto ko mag-continue. Then, end of the statement. Ngayon, ano ba ulit ang ibig sabihin ng continue? Gusto ko mag-skip. Ibig sabihin, yung number 3, may skip yun. Diba? O, ganyan. E, paano kung hindi mag-true? E, di mag-proceed tayo sa system. System out. System.out. Print line. Yan. Tapos, ang ipiprint natin yung variable I. Diba? Para makuha natin yung 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon guys, again, explain natin ng maigi. Ito na yung for loop natin. Ito na yung ating mga expression. Ang ginagawa ng expression natin, simple lang. Meron siyang program kung saan kailangan magbilang natin ng 1 to 5. Magre-return siya ng 1 to 5. Tapos, every time na maglo-loop siya, i-check natin. Kasi meron tayong condition dito. Meron tayong isang if na kung saan ang condition na hinihingi niya kapag kayong I nag-equals na siya sa 3 or nag-equivalent na siya sa 3, gusto mo mag-activate yung continue. Ibig sabihin, gusto mo siya skip. Anong skip? Hindi siya mapiprint. Nakuha ninyo. Tapos, tutuloy na lang siya. Hindi na magra-run tong skip. Kapag kayong I is tumapat sa 3. So, ibig sabihin guys, yung ating program, magpiprint to ng 1 to 5. Pwera lang sa number 3. So, 1, 2, 4, 5 ang lalabas. Bakit naman? Eh kasi nga, nilagyan natin ng if statement na kung saan kapag kayong I nag-equivalent sa 3, i-continue mo. Sabihin, i-skip a step mo siya. Ano ba yung next step dapat? Ipiprint. So, lalaktawan mo yon. Rekta ka sa loop. So, hindi siya magpiprint. Ang mangyayari, ang makukuha natin, instead of 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. So, tignan nga natin kung talagang may skip ba yung 3 i-run natin. Ayan, nakuha ninyo. Ang nakuha natin, 1, 2, 4, 5. Now, para patunayan natin na talagang na-skip yung 3, tanggalin ngayon natin yung continue.
Tinanggal na natin yung continue. So, dapat kompleto na. 1, 2, 3, 4, 5 na yan. So, i-run natin. Ayan, nakuha ninyo guys. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link ng mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Ganyan ginagamit guys, yung continue. Nagamit natin siya para mag-skip ng isang step or ng isang instructions. Okay guys?